Good morning everyone. Today pag-uusapan natin mga dahilan kung bakit nababawasan ang views at subscriber mo sa YouTube lalo na kapag baguhan ka pa lang na content creator ng YouTube. Dapat alam mo to. Meron tayong 5 na mga dahilan at bago ko simulan yan, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at mag-comment dito sa baba kung meron pa kayong gustong malaman. Ayan, ready po ako na gumawa ng content para dyan. Number 1 tayo, bakit nag-aalis si YouTube ng fake at inactive accounts? Ang una dyan, para maging totoo ang bilang ng subscriber mo. Ayaw ni YouTube na may fake followers or fake subscriber, boots, at saka dami account. Magkakaiba kasi yung mga platform, di gaya sa Facebook, di ba? Nakakagawa ng iba't ibang mga account. Ganon din naman sa YouTube. Depende din kasi may mga ibang malalaking content creator ng YouTube na gumagawa sila ng maraming account para ma-like yun at saka ma-promote yung gusto nilang account na or channel nila para ma-promote. Pero ngayon kasi medyo mahigpit na si algorithm ni YouTube. Talagang hindi na siya nakakapasa ngayon. Yung marami kang ginagamit ng mga spam. Kaya nga 'di ba may nawawalang mga account ng YouTube kasi may mga malalaking content creator ganun yung ginagawa, bigla na lang nawawala yung account nila. Kasi may reason talaga si algorithm ni YouTube na hindi talaga pwede yung ginagawa na mga fake engagement. So, namo-monitor niya yan guys, lalo na kapag nagla-like kayo, same place kayo, nanonood tapos swipe lang ng swipe yung yung pinapanood sa mga short videos mo, hindi tinatapos, basta ma-like lang. Fake engagement yun, inaalis yung algorithm, pati yung mga like nun. Kaya kung mapapansin mo, bigla kang nawawalan ng like, bigla kang nawawalan ng views, at saka bigla kang nawawalan ng subscriber. Inaalis kasi ni YouTube yun. Pangalawa dyan, para maiwasan ang spam at scam, tinatanggal nila ang spam account, boot subscription, auto-follow tools, para malinis at ligtas ang platforms. Ganyan nakahigpit si YouTube ngayon guys, kaya dapat maging alerto kayo kapag gumagawa kayo ng content ninyo. Huwag kayo umasa doon sa mga sub to sub kasi ngayon mahigpit na si ano algorithm at saka sa YouTube. Medyo hindi na sila masyadong hindi na bago sa kanila yung ganun. So madali nilang ma-monitor yan kung nagpe-fake engagement ka or fake ka na sub to sub. Dito naman guys, para tumaas ang quality ng algorithm mo dito kay YouTube, kapag totoong tao yung nagsasub sa'yo, hindi yung gawa lang ng account, di ba? Yung maraming gumagawa niyan, gumagawa lang ng iba't ibang channel para may mag-like lang ng channel nila. So yan, hindi na kasi aprobado yan ngayon ni algorithm ni YouTube. Medyo mahigpit na siya. Kung sa ibang platform nagagawa yan, dito kay YouTube, madali niya nang namomonitor. So, masyado matalino na si YouTube ngayon, kaya huwag kayo basta-basta yung sub to sub. Ayan, ang dami sumasali niyan nakikita ko. Ako nga kahit konti lang yung followers ko or yung subscriber ko. Pero mataas ang followers ko sa YouTube ko, so ay sa Facebook ko, kaya doon ako nagpo-post ng mga videos ko. May 26K followers ako doon. So hindi lahat sumasali, nagsu-subscribe sa akin kasi alam ko kasi meron pang mahaba-habang proseso 'yan kasi konti pa lang yung videos ko. So ginagawa ko, hindi ako nagbabayad para i-subscribe ako, kahit kaya ko naman magbayad para dumami yung subscriber ko. Hinahayaan ko lang siya kusa lang na dumarami yung subscriber. Kaya dapat maging proper yung pag-ano ninyo, engagement ninyo. O matagalan kasi to guys kapag nakilala na kayo sa pag-YouTube, sa content creator, hindi basta-basta nawawala yan. Kahit 5 to 10 years yung video mo, kikita at kikita yan. Basta yung recommended talaga siya ni YouTube, yung may matututunan yung tao. Kaya kayo kapag nagsisimula pa lang kayo, mas maganda yung unti-unti lang, step by step. Huwag kayo masyadong nagmamadali kasi darating din kayo dyan. Ako nga, nagtitiis lang ako, gawa lang ako ng gawa ng video. Kapag may nagka-interest dito sa video ko, ay syempre masaya ako kahit paano may mga nagsusubscribe sa akin. Meron pa rin naman natitirang mga mga engagement talaga na totoo yung nagsasub sila kasi gusto nila. Yan, gusto nila yung content ko. So ang content ko dito related sa pag-aalaga ng mga bata at saka dun sa mga vlogger mommies. Gina-guide ko sila para matutunan nila kung ano yung tamang pag-vlog dito sa YouTube. So yun. Hindi siya basta-basta guys, dapat inaaral mo. Pero ang kagandahan naman, yung effort mo, darating ang time mababayaran din yan ni YouTube. Paano mo malalaman kung fake at inactive account ang tinanggal? Madali lang naman malaman guys kung paano mo malalaman kung fake at saka inactive yung account na tinanggal ni YouTube. Biglang nababawasan ng 1 to 20 subscriber yung account mo. Kahit wala kang dinilit na video, wala kang tinanggal na mali, 90% na chance clean up si YouTube yan. So yan ulitin ko guys ha, biglang nabawasan ng 1 to 20 subscriber ang account mo or channel mo. Kahit wala kang dinilit na video, walang ginawang mali, 90% chance clean up ni YouTube yan. Yan guys. Ang payo ko lang dito guys, okay lang na mag-clean up si YouTube ng mga fake subscriber mo. Kasi mas okay na mabawasan ng fake kaysa naman dumami ang patay na subscriber mo. Yung hindi nagla-like ng videos mo, hindi nanonood ng videos mo,
Tapos ang dami mong subscriber, hindi naman sila active yan. Fake subs yan. Walang views. Real subs naman, yung may mga watch time plus engagement. Yan. Kaya kapag nagsisimula pa lang kayo guys, huwag kayong maiinip kasi si YouTube naghahanap ng right na tao para mag-subscribe sa iyo. Ayan, pag-uusapan din natin 'yan kung ilang araw ba na pinapakalat ni algorithm ni YouTube yung videos ninyo. Kasi naghahanap yan sila ng magpapabor sa channel ninyo kaya dapat huwag kayo pabago-bago ng niche. Kaya tips ko lang doon sa mga baguhan na content creator, mas pabor si YouTube sa channel na walang boots. Yan, organic growth at saka totoong interaction. Kaya kapag nagko-content kayo, nag-umpisa pa lang kayo, mas okay na ilabas niyo na yung tunay na itsura ninyo. Huwag kayong mahihiya kasi ang dami nga diyan mga content creator nagsimula kahit bagong gising lang, ganyan. Kasi mas maganda yung active ka na nagpo-post, mas mabilis yung pagkalat ng videos mo. Inire-recommend yan ni YouTube. Pag-uusapan din natin yan, yung tungkol dun sa para dumami yung ano mo, subscriber mo, ano yung gagawin mo, paano pagaganahan si algorithm ni YouTube. Ayan, pag-uusapan din natin yan. Pero mas pabor, ulitin ko tip ko lang sa mga baguhan, mas pabor si YouTube sa channel na walang boot. Organic yung growth niya, totoong interaction. So, hindi yung parang, oh, isubscribe mo ako, tapos sinubscribe ka nga, hindi naman active, di ba? Hindi naman interesado. So, ngayon, hahanapin niya ni YouTube kung sino yung pwedeng maging interesado sa channel mo. Kaya huwag kang mainip, lalo na kung baguhan ka pa lang. Kaya ano dito, yung gusto ko lang sabihin, kung nababawasan ka ng subscriber, huwag panghinaan ng loob. Kasi ang ibig sabihin lang yan, nililinis ni YouTube ang channel mo para maging totoo yung growth ng channel mo. So huwag kang kakabahan kasi lahat naman nagsisimula sa baba eh. Yung iba nga nagsisimula last 2018 pa, tapos ngayon 2026, ngayon lang sila lumago sa dami na ng videos na ginawa nila. Hindi sila napanghinaan ng loob. Ngayon, may iba kumikita ng 20,000 per month. So, ang laking tulong to sa pamilya natin, lalo na kapag hirap na hirap tayo. Yung magsimula ka ng maaga, ngayon inaani na nila yung mga pinaghirapan nila ng ilang taon. Tuloy-tuloy na yan, guys. Lalo na kapag ano ka na ano ka na, yung na-monetize ka na dito kay YouTube. Alam mo, suswerte nung iba, bago pa lang sila nagsisimula sa YouTube, pero na-monetize na sila kaagad kasi sa ganda ng ano nila, ng niche nila dito sa YouTube. Huwag na tayo mainggit doon kasi alam mo, may iba naman dyan kahit hindi maganda yung niche nila, basta ano lang sila, consistent lang, yung ano nila, yung niche nila iisa lang, hindi yung pabago-bago kasi malilito yan si algorithm ni YouTube kung pabago-bago ka ng niche. Hindi niya alam kung paano niya ipapakalat sa iba't ibang tao na interesado sa video mo kasi iba-iba nga yung niche mo. Iba-iba yung mga tinotok mo. Kahapon, ang tinotok mo tungkol sa pagkamatay ni ganito, tapos biglang mapupunta ka sa funny moment naman. Hindi kasi yan, hindi gusto ni algorithm yan. Dito naman tayo, bakit hindi palaging nire-recommend ng algorithm ang video? Mababa ang watch time, tapos mahina ang hook, tapos kulang ka sa engagement, meron din yung hindi malinaw ang topic or niche mo, bagong channel ka pa lang. So yan, huwag ka muna mapanghinaan ng loob kasi papaliwanag ko sa yan isa-isa. Mababa ang watch time, hindi tinatapos ng viewers ang videos. Umaalis agad, unang 3 to 5 seconds. Minsan pag ano lang, pag check lang nila kasi hindi naman, parang hindi sila interesado talaga sa topic mo kasi pag bukas pa lang nila, ay wala ito. Tanggal agad, lipat na naman sila sa ibang video. So dapat yan, ang isipin mo lang dyan, yung iniisip ni YouTube na hindi engaging ang content kaya hindi na niya inire-recommend yung account mo. Kasi dapat hindi ka pa bago-bago ng niche mo. Dapat malinaw yung niche mo. Isa pa dyan kaya hindi na nare-recommend kasi nga yung mga nanonood sa'yo umaalis agad. So yan papaliwanag ko ulit yung mababa ang watch time. Kapag hindi tinatapos ng views ang video mo, tapos umaalis agad siya in 3 to 5 seconds. Iniisip ni YouTube na hindi engaging ang content mo kaya hindi na niya inire-recommend. So dito tayo sa pangalawa, mahina ang hook mo sa unang 3 seconds. Boring sa simula, walang curiosity, walang tanong at excitement. Scroll agad yan ng tao kapag walang kwenta yung ginagawang videos mo. Hindi naman sabing walang kwenta, kumbaga baguhan ka pa lang kasi, di ba? Kasi simula mo pa lang, kaya expected mo na yan, fake engagement yan, fake subscriber din yan. Kapag in-scroll nila kasi yan agad, patay agad yung reach mo dyan. Dito naman, sa pangatlo, kulang ang engagement. Kapag konti ang like, walang comment, walang share, yan, iniisip ni algorithm, hindi interesado ang tao or yung audience mo. Ayan. Kadalasan to nararanasan to ng mga baguhan na content creator. Dito naman tayo, kasasabi ko lang to kanina hindi malinaw ang topic or niche mo. Paiba-iba ang content. Nalilito si YouTube kung paano niya may papakita ang video mo. Kaya nga sabi ko, di ba, mahirap yung pabago-bago ng niche. Kaya dapat, bago ka magsimula mag-content creator, kung ano yung nasimulan mo, mag-stick ka na lang doon. Kasi nandun na yung mga subscriber mo na active eh. Ibig sabihin, nandyan na sila sa
account mo tapos nagbago ka ng niche, aalis talaga sila o kaya magiging patay na subscriber sila sa'yo or mababa yung reach mo. Sayang naman. At para naman doon sa mga bagong channel pa lang, yan, tinetest pa ni YouTube ang content mo sa maliliit na audience. Normal na mabagal talaga sa umpisa kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi sa una talaga, walang views. Maswerte mo kung marami kang views agad sa unang pasok mo pa lang. Yan. Pero kadalasan talaga sa nag-uumpisa na content creator, walang views, walang subscriber. Unti-unti lang yung pinapakalat yan ni Algo. Kaya huwag kayong manghihinaan ng loob or panghihinaan ng loob kapag uumpisa pa lang kayo. Ito naman, paano para mas ma-recommend ni YouTube ang videos mo. Yan, paano para mas i-recommend ni YouTube ang videos mo. Yan. Yung number 1 dyan, dapat malakas ang hook unang 2 to 3 seconds. Pag-usapan natin yan pag may time. Number 2 naman, short and direct to the point. Dapat short tsaka direct to the point. Kaya nga 'di ba sabi nila, mas magandang gumawa ng short videos kasi mas mabilis siyang mag-viral. Number 3, magtanong ka para mag-comment. Ako kasi kung titingnan niyo yung mga shorts ko, ang dami kong mga tanong, pero wala pa rin nagko-comment kasi siguro parang 4 days pa lang tong YouTube channel ko. Kaya naintindihan ko, hindi ako nawawala ng pag-asa. Ang dami kong shorts, ang daming tanong, pero alam ko darating ang time, magba-viral din yan. Wow. Magba-viral din yan. Kasi kagaya sa iba, hindi yan sila nare-recommend dati, pero ngayon, kumikita na. At saka, hindi na sila namumroblema. Tumatanggap na lang sila ng sahod nila, nasasanay sila sa pagbablog na lang. So, parang ano na lang to eh. Parang training na lang to sa atin para masanay tayo kasi ito yung magiging work natin ng pangmatagalan kapag na-monetize na tayo sa YouTube. Ganito rin ako nagsimula sa Facebook. Wala ring views. Hindi ako kilala. Hindi naman ako artista eh, para sumikat kaagad. Nag-umpisa din ako sa walang-wala sa Facebook. Ngayon, 26K followers na ako. 27 yung nakaraan kasi hindi na ako active eh. 27K followers kaso lang hindi na ako nag-active. Ngayon pa lang ako ulit nag-active pero sa YouTube na. Tapos doon ko nire-recommend yung videos ko sa dati kong Facebook na monetize na mayroon 26K followers. Doon ko nire-recommend yung videos ko dito, sinishare ko doon sa Facebook account ko na may 27K followers. So ang kagandaan kung galing ka sa Facebook tapos napunta ka sa YouTube, mabilis yung hatak ng ng subscriber mo kapag active yung sa Facebook account mo. Ako kasi hindi na naging active kasi nag-work na rin ako. So ngayon pag may time na lang ako gumagawa ng videos. Pero hindi ako nawala ng pag-asa kasi nag-work ako at the same time meron ako nasasahod dito sa YouTube at saka sa Facebook and kumikita na ako sa Facebook eh. Ngayon, mas maganda kung marami kang source of income, hindi kawawa yung mga anak mo. At the same time yung asawa ko nagtatrabaho din. So ang ganda ng simula kapag nagsisimula ka na unti-unti kasi darating ang time, yan, aanihin mo rin yan, huwag kang mawawala ng pag-asa. Number 4, consistent ka dapat sa pag-upload. Meron kang 1 to 3 shorts per day, lalo na kapag baguhan lang to sa mga baguhan. Yan, meron kang 1 to 3 shorts per day na videos, yan, or at least isang beses ka lang sa araw-araw na meron kang ina-upload na shorts video. Ganyan yung ginawa ko nakaraan, nasobrahan niya ako eh. Sa sobrang dami kong in-upload na short video, siguro nasawa na si algorithm ni YouTube. Pero ang dami niyang views in fairness, kahit hindi ako invite ng mga short videos ko, yung mga long form videos ko lang. Ang daming views. Ayan. Ang ginagawa ko kasi nakaka-6 na short videos ako. Ang dali lang naman kasi mag-short video. Ayun nga, umpisa lagi ng videos ko. Alam nyo ba na ang ganitong gulay, syempre related sa mother at sa mga kinakain ng mga babies yung niche ko. Ang mga gulay ay masustansya sa katawan ng bata kapag niluto ninyo ng steamed, mga ganyan. Tapos, cut na yung short videos ko. So, ganun lang yung ginagawa ko guys. Basta lang meron akong mai-post sa short ko. So, syempre, dapat yung papupulutan din ng aral ng mga viewers mo para i-subscribe ka nila. So, ganun lang yun. Number 5, trending plus evergreen combo. So, yan. Paghaluin mo yung trending topic tsaka yung evergreen content. So, yan guys. Mamaya i-explain ko rin yan. Ano nga ba yung trending topic at saka yung evergreen content. So, dapat yan guys, pag magsisimula kayo ng pag-YouTube, kung gusto niyo mag-viral kayo kaagad, sumabay kayo dito sa trending topics at saka yung ibang content na kapupulutan ng aral. So, hindi ko pa mamaya i-explain ko yung evergreen content. Siguro, alam niyo naman tong trending topic, di ba? Madali lang naman maghanap ng trending topic. Gumawa kayo ng sarili ninyo. Huwag kayong mangkakapi ng videos kung gusto ninyo ng organic. Kaya, doon sa mga baguhan na content creator, hindi ka binabaliwala ni algorithm ng YouTube. Tinetest ka pa lang yung mga videos mo kung saan niya ipapakita yung videos mo na interesado sa content mo. Yan. Kapag nakita ni YouTube na tinatapos yung mga videos mo, maraming interaction, bigla kang i-bless niyan. Yan, tataas yung reach mo. Tapos baka doon ka na ma-monetize ka agad na hindi mo ina-expect. So yan, humanap kayo mga topic na relatable, kung hindi kayo sanay sa pagsasalita or pagbibideo. Unti-unti lang yan eh. Mag-focus muna kayo sa mga short videos para hindi kayo mahirapan yung pakat-cut lang, yung mga relatable at saka yung may matututunan yung viewers mo.
So lumipat naman tayo sa kabilang topic, hindi pa nahahanap ang tamang audience. Ayan. Anong ibig sabihin ng hindi pa nahahanap ang tamang audience? Ibig sabihin, hinahanap pa ni YouTube kung sino ang mga taong talagang interesado sa content mo. Katulad nga ng sinabi ko kanina, dapat kapag gagawa ka ng content, dapat yung may matututunan yung tao, tsaka tuloy-tuloy yung pag-upload mo na the same lang yung content niya or niche niya na hindi pa bago-bago kasi malilito yung algorithm ni YouTube. Parang Facebook lang din. Kadalasan kasi ang sinusubukan niya sa iba't ibang klase ng viewers, kung magkaka-interest sila. Kaya napansin niyo ang daming views kaso lang walang nagla-like kasi hindi interesado. At saka hinahanap niya rin or chine-check din ni algo ni YouTube kung sino-sino yung mga manonood hanggang dulo. Tinatandaan kung sino yung mga nagla-like, nagko-comment at nag-share. Ayan. Kaya tumataas yung reach kapag active yung nag-upload na content creator. Lalo na kapag marami nga nitong nagla-like, nagko-comment at saka nag-share. Mas lalong kakalat yung videos mo, doon ka na magba-viral. Paano ba hinahanap ni YouTube ang tamang audience? Ipinapakita muna ito yung video nyo sa maliliit na grupo. Parang Facebook lang din. Parang ginaya lang ni Facebook mas matagal na si YouTube kaysa kay Facebook Hindi naman ako nagkukumpara, pero parang Facebook din siya. Kasi pinapakalat niya muna sa maliliit na grupo, tapos iba't ibang interest. Kapag nakita niya na tinatapos at pinapanood yung video mo, may interaction na yon. Doon niya pinapakalat sa mas malaking audience yung video mo. Gaano ba katagal mahanap ang tamang audience mo? Karaniwan kasi yan kapag kapag naghahanap ng tamang audience is karaniwan 30 to 90 days. So kung nag-umpisa ka pa lang tapos nagbago ka ng niche, sayang naman ituloy-tuloy mo 30 to 90 days para mahanap yung tamang tao na lalapit doon sa account mo or sa channel mo na magiging interesado sa niche mo. Kung pabago-bago ka, sa pagkain ka, napunta ka sa drama, walang mangyayari kasi ayaw nung mahilig sa pagkain, ayaw ng drama. So aalis yung subscriber mo kaya dapat wag ka magpabago-bago ng niche. Tuloy-tuloy mo lang. Consistent ka, quality ng content mo, niche clarity mo, dapat lagi kang ganyan active pagdating sa content mo kung gusto mo mag-viral ka at makilala ka dito sa YouTube. So pa dito, bakit matagal kapag paiba-iba ang content mo? Ngayon kasi hugot, bukas tutorial, next day pagkain, tapos sunod naman na araw, sunod ang prank, nalilito ang algorithm at audience. So yan. Kaya dapat yung lalo na doon sa mga pabago-bagong content, huwag kayo masyadong mag-focus sa isa lang. Dapat huwag kayong mag-focus sa paiba-iba. Kasi kapag yung mood ninyo gusto niyo ng funny moment, magpa-funny moment kayo. Kasunod na araw kung gusto niyo, kasi ang gusto niyo magluto. Siguro pwede niyo rin gawing niche yan, yung gawaing bahay. Kaso lang may iba kasi nalilito si algorithm, kaya bibihira yung nagiging successful na channel kapag pabago-bago yung niche. Pero kapag nakilala ka naman na ikaw mismo ang makilala ng tao, sisikat ka talaga. So, okay din naman yun, pero medyo matagal kasi yung paglago ng channel mo kapag ganun. Palilito kasi ang algorithm ni YouTube. Dito naman, ano ang ibig sabihin ng inconsistent na pag-upload? Ibig sabihin, walang malinaw na schedule ang pagpo-post mo. Kasi kahit sabihin, nagpo-post ka weekly, tapos ang ginagawa mo naman, ngayon may upload ka, bukas wala. O kaya naman sunod na araw, biglang nag-3 videos yung pag-upload mo, tapos sa susunod naman na linggo, wala na naman. Nalilito ang algorithm at saka viewers ni YouTube. So dito, bakit ayaw ni YouTube na inconsistent ang pag-upload? Nalilito kasi ang algorithm. Hindi niya alam kung kailan ka active, kanino i-recommend, at kung anong content mo, yung mga ganon. Yan, binababa ang reach mo ni YouTube. Dito naman, nawawala sa isip ng viewers kapag hindi ka laging lumalabas sa feed nila. Nakakalimutan ka na ng audience mo, lalo na kapag nagkaroon ka na ng mga active na viewers at saka mga nagko-comment sa YouTube mo tapos bigla kang pabago-bago kung kailan ka lalabas. Dapat may oras ka ng paglabas ng mga videos mo o kaya naman pagla-live mo sa YouTube. Dito naman, walang data si YouTube na ma-analyze. Kapag konti lang kasi yung uploads mo, expected mo na to. Walang sapat na info para i-push ang video mo. So, doon sa mga baguhan gaya ko na content creator dito kay YouTube, yan, ito lang yun, walang data si YouTube na ma-analyze. Lalo na sa atin nagsisimula pa lang, konti pa lang yung videos. Expect na natin to pero hindi naman huli na hindi tayo ma-monetize dito. Tuloy-tuloy ka lang hanggang sa dumami yung videos mo, mapapansin ka rin. Paano naman maging consistent kahit busy? May option 1 ka dyan. Simple schedule, beginner friendly. 1 short video araw-araw. 3 to 5 short per week. Ulitin ko guys para maging consistent ka, 1 short video araw-araw, pwede yon. Tapos 3 to 5 short video weekly, pwede rin yon. Dito naman yung option 2, batch recording lifesaver. Magre-record ka ng 5 to 10 videos sa isang araw. I-schedule ang pag-upload, dapat naka-schedule yung pag-upload para hindi malito si algorithm. Less pagod plus tuloy-tuloy ang content. Kaya mas okay yung ganun. Ayan, option 3 naman tayo, fixed time posting. Best time natin dito is 7 to 9 a.m. Tapos sa tanghali naman, 12 to 1 p.m. At sa gabi, 7 to 10 p.m.
Tsaka kapag gagawa kayo ng mga long form video, pag-isipan nyo muna kasi mas mahalaga ang consistent kaysa sa dami ng videos. Kasi ano naman yung silbi ng dami ng videos mo kung hindi naman siya mare-recommend ni YouTube, 'di ba? Mas mahalaga pa rin ang consistent kaysa sa dami ng videos. Ang mahalaga tuloy-tuloy. Para naman 'to sa mga bagong channel pa lang. Yan, kung bagong channel ka pa lang, ibig sabihin wala pang sapat na data si YouTube tungkol sa channel mo. Kaya sisimulan mo yan, sisipagan mo mag-upload talaga para makilala ka. Hindi niya alam kung sino ang tamang audience mo, anong klaseng content ang best mo, sino ang manonood hanggang dulo. Kaya tinetest ka pa niya kung saan ka talaga belong. Yung niche mo, dapat mag-stick ka lang sa isa para mas mabilis ni Algo maipakalat yung video mo sa tamang tao. Yun lang yung tip ko sa inyo. So, yan. Ano ang ginagawa ni YouTube sa bagong channel? Tinetest ang pace. So, 30 to 90 days, ipinapakita ni YouTube yung video mo sa maliliit na audience, iba't ibang interest. Tinitignan niya kung pinapanood hanggang dulo, may likes, may comment, may share. Sa mga baguhan, okay lang yan kahit wala. Kasi alam ko, mamomonetize pa rin tayo basta active tayo. Tsaka tama yung mechanic na ginagawa natin. Kapag pumasa ka sa test, biglang lalaki ang reach mo. Maraming creator ang 1 to 3 months halos walang views. Tapos biglang lang nagba-viral. So yan. Ulitin ko maraming creators ang 1 to 3 months, so 1 to 3 months pa, walang views. Tapos bigla na lang silang nagba-viral. Kaya nga sabi ko, galingan ninyo yung paggawa ng video, yung relatable, para kapag nakita ni Algo yung right na mga subscriber mo, bigla ka na lang magba-viral. Yung mga interesado sa'yo, bigla na lang magsa-subscribe sa'yo. Gaano katagal bago lumaki ang bagong channel? Average nga lang naman siya guys. Dapat consistent ka na magpo-post. So huwag kayong mawala ng pag-asa kasi mahaba-haba pa yung karera ninyo para mapansin kayo ni Algo ni YouTube. Average niya is 1 to 3 months consistency. Dapat consistent ka. May iba pa nga dyan 2 weeks pa lang viral na. May iba pa dyan 6 months bago pumutok yung channel nila. Yan. May iba taon pa. Yan. Depende sa content mo plus yung consistency mo tsaka engagement. Kadalasan pa may karaniwan na mali ang baguhan. So yan, sumusuko ka agad, tumitigil sa pag-upload, nawawalan ng gana. Sayang kasi malapit na sana, kaso lang nawalan ka ng gana, tumigil ka sa pag-upload, nawalan ka ng sumuko ka na, yung mga ganyan. Yan yung kadalasan na karaniwan na mali ng mga baguhan na content creator, nawawalan ng gana kasi gusto nila kumita agad. Pag sinabi kasing kumita, yan yung kadalasang iniisip ng mga baguhan na content creator. Kikita ako dito, kapag yun kasi yung motto mo kapag pumasok ka sa content creator, kikita ka agad. Hindi ka papasa dyan, talagang mabilis kang sumuko dyan kasi average pa ng 1 to 3 months bago mapapansin ni Algo. Depende pa yan yung iba inaabot pa ng mga 6 months bago sila mapansin. Ang swerte mo lang kapag yung active ka tapos bigla kang nagawa mo yung tamang mechanic ni Algo. Kumbaga nagawa mo yung kung ano yung tama na pagpo-post. 2 weeks pa lang pwede kang mag-viral. Depende sa ginagawa ng content creator. Kaya dapat pag active kayo, aralin nyo munang mabuti. At saka huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko kasi palagi tayo mag-uusap tungkol sa problema mo. Nag-uumpisa ka pa lang, lalo na dun sa mga mami na gusto mag-content creator, nag-uumpisa pa lang, manood kayo dito sa video ko kasi pwede kayong maghingi ng guide, mag-comment dito sa comment section. Paano ba mapapabilis ang growth ng bagong channel? So dito mag-focus ka muna sa short, mas mabilis ma-viral, mas mabilis dumami ang subs or yung subscriber kapag nakilala ka nila sa shorts kasi mabilis yan maipakalat ni algorithm ni YouTube. Lalo na kapag may asset ka kapag nag-umpisa ka sa shorts, alam nyo ba na ganito ang gulay na pwedeng makatulong sa mga anak ninyo. Kadalasan mga mother yung mga nagiging subscriber natin, yung mga nasa bahay lang, yung mga walang ginagawa, yan yung madalas na chinecheck nila. Kaya gumawa din talaga ako ng sarili kong content na tungkol sa mga mother kung gustong kumita na nasa bahay lang. At dito rin may guide din kayo sa akin kapag gumagawa ako ng video dito, may matututunan kayo kung paano kumita na nasa bahay lang. So, kapag mother ka, mag-subscribe ka na dito sa channel ko. Number 2, one video araw-araw kahit simple lang. Hindi kailangan ng perfect edit, tapos yung magarang setup. Ang mahalaga, may laman plus value. Number 3, gumawa ng series ng account mo dito sa channel mo. For example, day 1, YouTube tips para sa mga beginners. Day 2, paano makakuha ng 100 subscriber, yung mga ganon. Yan yung kadalasan nag-viral ngayon kasi dumarami na yung content creator ng Pilipinas. So yan, nagtapos na tayo sa topic natin guys. The best tips para sa mga baguhang YouTuber at dun sa mga mother na nagsisimula pa lang, na nagka-interest sa content dito sa YouTube at kagagawa pa lang ng channel. Mag-focus ka muna sa short. Yan. Mas mabilis mag-viral, mas mabilis dumami ang subscribers, mas madaling makuha ang reach. Target length mo is 7 to 30 seconds. Yan, yung pangalawang advice, malakas na hook sa unang 2 to 3 seconds. Ito yung pinakamahalaga. For example, stop sa scrolling. Yan, ito ang dahilan kung bakit
walang viewers ang new YouTubers. So yan, stop scrolling. Yan yung kadalasan ginagawa ng mga nanonood eh. Ini-stop nila yung pag-scroll. Tapos ito yung dahilan kung bakit walang viewers or walang views ang new YouTuber. Kung beginner ka pa lang sa YouTube, pakinggan mo to. Number 3 na advice, consistent sa pag-upload. Yan. One short video araw-araw. Kung busy ka naman, 3 to 5 videos per week. Consistent trust ng algorithm. Yan. Ang algorithm ni YouTube nagtatrust sa mga consistent na content creator. Number 4, isang niche na muna. Yan. Pumili ka lang ng isang topic or yung main topic. For example, online income, hugot plus motivation, mom life, tutorials, health tips. Kapag malinaw na ang niche mo, mas mabilis mahanap ang audience mo. Gawing series ang content mo. Day 1, tips para sa new YouTubers. Day 2, yan common mistakes. Day 3, paano dumami ang subscriber. Mas mataas ang chance para i-subscribe ka. Number 6 na tips, magtanong para mag-comment yung mga subscriber mo. Beginners ka ba? Mag-comment ka ng yes. Yan, yung mga ganon. Ilang days na ang channel mo? Comment mo dyan sa baba. Yan yung kadalasan na nilalagay ng mga matataas na mga content creator. Mas maraming comment, mas malakas i-push ni YouTube yung channel mo. Number 7, simple lang pero malinaw na editing. Hindi kailangan ng sobrang effects or magarbong edit. Kailangan mo lang dito malinaw ang boses, malinaw ang text, mabilis ang pacing. Number 8 na tips, i-upload sa tamang oras. Yung tamang oras kasi kadalasan dito naglagay ako ng best posting time na 7 to 9 a.m., 12 to 1 p.m., at 7 to 10 p.m. Number 1 tips, yan, huwag sumuko sa first 30 to 60 days. Ito ang testing phase ni YouTube sa'yo. So, huwag kang susuko, lagi ka lang mag-upload, maging active ka, piliin mo yung oras kung kailan ka mag-post ng video mo. Consistency is the best pag nag-umpisa ka pa lang ng pagko-content. So, yan. Dapat samahan mo rin yung mga talagang mga relatable na mga videos tsaka may matututunan yung tao. Yan yung mga nagba-viral ngayon. Simple daily formula para sa mga baguhan. Dapat meron kayong hook 3 seconds. Yan. Value, tip, or 15 to 20 seconds. Call to action, 5 seconds, yung mga ganon. Payo ko rin doon sa mga baguhan, hindi ka huli, nagsisimula ka pa lang. At lahat ng success ng creator, dumadaan talaga sa zero. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Pare-pares lang tayo. Nagsisimula sa zero. Ngayon, hindi ako nag-aaya na mga subscriber para lang i-subscribe ako. Hinahayaan ko na dumami yung mga active na subscriber ko. Si YouTube na ang bahala sa akin. Ayan. Thank you sa time. Ayan. At maraming salamat sa oras na nilaan ninyo matapos tong video ko. Ayan. Mag-comment kayo dito sa baba kapag done. And then, kung relate kayo, may gusto kayong katanungan, i-comment nyo lang dito sa baba ng video ko. Salamat. At huwag nyo rin ako kalimutang i-subscribe at i-like itong video. Ayan. Salamat ulit.